Namatay ang isang grade 5 student sa Antipolo, Rizal ilang araw matapos sampalin umano ng kanyang guro. Bago ito, dinala sa ospital ang estudyante matapos ireklamo na sumasakit ang kanyang ulo na kalaunay na comatose. Itinanggi naman ng guro na sinampal niya ang bata. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din sa iyo, Ate Sue. Magandang umaga sa lahat ng nanonood po sa Attorney, atin. nakakainit kasi ng ulo yung ganitong balita, di ba? Kapag pisikal na nanakit ang guro sa kanyang mga estudyante, ano ang magiging parusa? Sa kasong ito, Attorney, namatay nga yung estudyante dahil umano sa sampal. Well, at the outset, no, kailangan natin maging mahinahon, wag natin pangunahan, kailangan muna siguraduhin ang mga pangyayari. Kasi sampal ba o tampal? Ang sabi kasi ng guro, konting tampal lang daw, hindi naman talaga Ay, ba't sampal. tampal? So, kailangan natin malaman gaano kalakas ba ang pagkatama sa bata kung nangyari nga. Susunod, kailangan din ng opinyon ng mga dalubhasa o ng doktor o ng mediko-legal para patunayan na ang pagtampal o sampal o kung ano man yan ang naging tinatawag nating proximate cause ng pagkamatay ng bata. Pag sinabing proximate cause, ito ang natural na consequence sa isang pangyayari nang walang intervening cause. Halimbawa, parang sa mga teleserye, di ba? Sinampal, tumama ang ulo sa konkreto, nagkaroon ng concussion, namatay. Walang ibang supervening event o ibang cause ng pagkamatay, katulad ng aneurysm, kumbaga na maaaring naging cause ng pagkamatay ng bata, whether or not natampal siya ng teacher. Tandaan natin na medyo mahaba din yung panahon na lumipas between the alleged incident ng pananakit at ang pagkamatay nito. Maaari siyang, well, kung mapatunayan ng lahat na to, maaari siyang makaharap ng kasong kriminal tulad ng homicide o ng violation ng child abuse law at mga administrative na kaso sa paaralan at sa DepEd para violation ng mga batas ukol sa pananakit sa isang bata. So, Attorney, ano yung sinasabi ng batas patungkol naman doon sa, di ba ito nangyari, yung pagdidisiplina ng mga guro sa mga bata, ano lang ba yung allowed? Di ba pagka talaga sa eskwela, may mga discipline dapat di ba? Well, klaro sa ilalim ng Article 233 ng Family Code, bawal sa mga paaralan ang corporal punishment. Pag sinabing corporal punishment, kahit na anong masasakit sa katawan, tadyak, sampal, tampal, kurot, pagluhod sa munggo, bawal ang lahat ng yan. Of course, hindi na kailangan i-emphasize ang zero tolerance policy na nakaloob sa DepEd Child Protection Policy na pinagbabawal ang kahit na anong klase pang pang-aabuso, whether it's physical, verbal, siyempre sexual at psychological abuse. At pareho lamang ang definition ng abuse sa DepEd Child Protection Policy at sa Republic Act 7610 ang child abuse law natin na ang child abuse ay kahit na anong pagmamaltrato, whether minsan lang, paulit-ulit, at kahit na ano, whether pananalita or sa gawa na nakakaapekto sa pagkatao at dignidad ng isang bata. So lahat ng klase ng pag-aabuso, word, deed, bawal, lahat ng pananakit, nakakasakit, name calling, di ba? Tawagin mong bobo, tanga, paninigaw, pananakot, pagpapahiya, verbal abuse. Lahat po yan, whether ito ay mental, emotional, suffering ng bata, ito ay child abuse na lahat. So ano bang allowed? Ay time out, grade sa conduct, paglinis ng kapaligiran, parang community service. Basta hindi ito ginagawa sa paraan na makakapahiya o makakasakit sa bata. Eto, Attorney, itinanggi ng guro yung pagsampal. Paano kung sa investigasyon, hindi naman pala ito ginawa? Ano yung kanya magiging habol sa ganitong insidente? Siyempre, napahiya na rin siya. Of course. Well, medyo mahirap siguro sa ganito halimbawa na may mga witness, di ba? Hindi naman, at hindi niya tinatanggi na meron naman siyang ginawa during that incident. Pinagtatalunan lamang, ito nga, kung tampal ba, sampal, kung gaano kalakas. Hindi na dapat naging dahilan na tuloy ang pagkamatay ng bata. Definitely, walang kaso unless maipakita na wala talagang basehan or kung talagang walang tinatawag na probable cause at mukhang may mali siya, masamang hangarin o motibo yung pagkaka-file o pagkaka-accuse sa kanya. Ang magiging remedy ng biktima ng false accusation, usually, kaso nga for libel o paninirampuri o perjury, depende kung ito ay kung paano ginawa yung maling akusasyon, kung sa paraan ng sinumpaang salaysay, sa harap ng investigador o sa pananalita lamang o chismis, di ba? So, while napakahirap, di ba, sasabihin niya, nasira na ang reputasyon ko. Well, mahirap kasi in the interest of public justice. Kasi kung hindi naman natin, mahirap naman na itali natin ang kamay ng mga investigador natin
ang mga nagko-complain. Otherwise, wala nang lalapit. Di ba? Kung kakasuhan sila, pag nagalit yung Yung victim, kung kakasuhan sila, wala nang magka-come forward to file a complaint. Kawawa naman yung talagang tunay na biktima. So, it's parang necessary sa ating system of justice. Yuck. Oh, yan. Okay, maraming salamat. Attorney Gabby Concepcion. It's Wednesday, so it's a Happy Hump Day!